Pasmado talaga tong bibig ni Bato de la Rosa eh. Ang sama ng hangin na lumalabas sa bibig mo. So, diniin niya ba naman ang administrasyong Marcos, ang administrasyon ni Pangulong PBBM na pabor ho, kinukulay, pinopolitika ho ang desisyon ng korte. Nung panahon daw ni Digong, bakit daw hindi to nag-grant? Tapos ngayon daw na iba na yung presidente, may granting na nangyari. So, ang sinisisi dito ni Bato de la Rosa is yung presidente na meron hong politika, merong kulay ang administrasyon na pinapanigan ngayon ni Pangulong PBBM. Anyway, ito yung balita. When you say na mahina na yung case na yon kaya na-dismiss, bakit hindi na-dismiss sa panahon ni President Duterte? Hindi na-dismiss kasi tinatakot nyo. Yun. Hindi na-dismiss kasi binababoy nyo ang justice system. Na pagkritiko, talagang sinasapul nyo. Ginagawa nyo ng kwento, diba? Just like what happened dito kay Trillanes. Ano yung ginawang kwento ni Duterte? Si Trillanes daw nagbenta ng Spratly Island sa West Philippine Sea doon sa China. Tapos nung kinasuhan ni Duterte, itong si Trillanes, binasura ng ombudsman. Kasi hindi naman totoo. Ganon kayo. Once na yung tao, critic sa inyo, talagang super kung mag-critic sa ginagawa nyong mali, ang ginagawa nyo, shut up nyo. Kagaya ng kay Leila de Lima, frame up ang nangyari. Guys, just to be clear, hindi ho ako sympathizer ni Leila de Lima. I am here for the truth. Kasi it is a court decision. Absuelto sa first drug case, absuelto sa second drug case, at yung pangatlo, mahina ho yung ebidensya kaya pinayagan siyang magpiyansa. Kasi wala naman talagang kalayaan si Leila de Lima sa panahon ni Duterte kasi project ni Duterte na ipakulong siya eh. Yun. Basahin natin dito. Senator Bato de la Rosa and former presidential spokesperson Harry Roque disagree with a Muntinlupa City Regional Trial Court's decision to allow former Senator Leila de Lima to post a bail. Bakit siya ginrant ng bail? May kulay ba ito ng politika? Question mark. Bakit noon? Panahon ni President Duterte, hindi nyo ginrant yan. Ngayon iba na ang presidente, hindi nag-grant nyo? Sabi naman ni Roque, dapat maparusahan yung mga nagbago ng kanilang testimonya. So, ang tinutukoy nila dito is si Rafael Ragos. Anyway, okay. Balikan natin 6 months ago kung saan na-absuelto sa acquitted si Leila de Lima sa kanyang second drug cases. So, ganito yung eksenang ganap noon. Yan, basahin nyo yan. Leila de Lima acquitted in second drug cases. Leila de Lima secure her second victory on Friday as a Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204 acquitted the former Senator of Environment in the illegal drug trade. So, ganito yung kwento dyan. So, paiksiin natin kasi medyo mahaba yan kung babasahin natin, no? So, tumanggap daw guys si Leila de Lima ng worth 10 million drug money doon sa Parañaque na pinatunayan ho ni Bureau of Correction Rafael Ragos. Ngunit si Rafael Ragos din yung naging matinding cause ng pag-acquit ni Leila de Lima kasi bumaliktad siya sa nauna niyang testimonya. Here is the catch. Bakit bumaliktad ho ng testimonya si Rafael Ragos? Kasi guys, nung nauna niyang testimony, tinakot ho siya ni Department of Justice Secretary Aguirre nung panahon ho ni Pangulong Duterte. Tinakot siya, pamilya niya, at siya mismo. So bilang isang taong nasasakdal, kahit hindi mo gusto ang magiging desisyon, sino ba namang taong gustong mamatay ng advance? Sino ba namang taong gustong mawala ang kanyang pamilya in advance? Tinakot. Just like sa pananakot ni Duterte sa mga COA auditors, di ba? So, tinakot ho ni Justice Secretary, DOJ Secretary Aguirre, itong si Rafael Ragos. And then later on, na pumasok na ang administrasyon ni Pangulong PBBM, nabuhayan ho sila. And there's a hope na
itong si Rafael Ragos ay magbabago ng testimony. And then, later on, nagbago nga siya ng testimony niya. At nagsorry siya kay Leila de Lima. Ito yung sabi niya. Recanting witness Ragos says, really sorry to de Lima. I got scared. Natakot ako eh. Diba? I am really sorry. Sabi ni former Bureau of Correction Bucor officer in charge Rafael Ragos told former Senator Leila de Lima in brief encounter at the Muntinlupa City Regional Trial Court, RTC. So, Ragos was a witness against de Lima in drug charge before the Muntinlupa City RTC. But he recanted his testimony. As he testified in the court during Friday hearing, Ragos said he was coerced into signing prepared affidavits on the 3 occasions in 2016 and 2017 to say that de Lima, a former Justice Secretary, has been receiving bribe money from the drug lords at the New Bilibid prison. Si Duterte, isa to sa mga taong napakatinding kalaban. Literal na binaboy ang justice system. Kasi yun na yung ano niya eh, yung work ethics niya kapag kontra sa kanya, critic sa kanya, ginagawa niya ng masamang tinapay. So what do we really expect? Papanigan nila si de Lima? What do we really expect? Papalayain nila si de Lima? First of all, critics si Leila de Lima. Guys just to be clear, itong si Leila de Lima, yung stand niya, opposition pa rin naman siya. Pero it was clearly shows that the current administration is very neutral sa lahat ng antas. Imagine, opposition siya. Hindi dahil sa kinakampihan ni Pangulong PBBM itong si Leila de Lima, but let the court decide. 'Di ba? Sino siya? Para husgahan ang tao. Korte ang nag-decide. First drug case niya, absuelto siya sa panahon ni Duterte. Hindi man lang binatiko si Duterte, tahimik ang issue. Second drug case niya, absuelto sa panahon ni PBBM. Tapos, ang tinirada niya si Pangulong PBBM dahil nga, totoo naman na may bagahe si Pangulong PBBM, totoo naman na nagko-cocaine, kasi ganito, ganyan. Sinabi ni Duterte na weak leader, spoiled brat, may bagahe. So, parang pinatunayan lang ni Pangulong PBBM na gumagamit siya noon kasi pinalayan niya si de Lima. Where in fact, it is a court decision. Anong gagawin natin? Korte ang nag-decide. Ayoko maging double standard, guys. Diba? My goodness. Dito naman sa part ni Bato de la Rosa na bakit sila ginrant ng bail? Bakit daw ginrant ng bail itong si Leila de Lima sa kanyang third case? Kasi nga, mahina naman yung ebidensya. And lastly, bukod sa mahina yung ebidensya, guys, nilakad ho ni former President Rodrigo Roa Duterte itong kaso ni de Lima. Diba? Ang bobo mo naman talaga, Bato de la Rosa. Tsaka dito sa part na dapat makasuhan yung mga nagbabago ng testimonya, ang dapat dito makasuhan is yung mga taong nananakot. Tama ba, Harry Roque? Yung dapat kasuhan dito is yung mga taong nananakot. Hindi yung taong nagbabago ng testimonya. Kasi pag pabor sa inyo yung desisyon, ang saya-saya nyo. Pero pag hindi pabor sa inyo yung desisyon, yung bunganga nyo, kung makapagsalita, diba, grabe. Aminin nyo kasi na natatakot kayo na as time goes by, in the future, itong si Leila de Lima, balikan kayong 4. Si Digong, si Bato, si Go, at itong si Aguirre. Ano sabi ni Leila de Lima? Mananagot ang dapat managot. Tama lang naman na managot ang dapat managot. Kasi first of all, sino yung hindi masasaktan? 6 na taong nasakdal ang tao sa kulungan na wala namang ginawang masama. 6 na taong nakakulong. Alam nyo guys, malaking pinsala ang napakahabang panahon. Hindi matutumbasan ng pera yung panahon na nasayang. Na madami siyang dapat na nagawa nung 6 years na yon, nearly to 7. Diba? Madami na dapat siyang nagawa during that time. Tapos anong nangyari na po nada? Dahil nga lang sa inakusahan siya sa kasong hindi niya naman ginawa. Although galit ako dito kay Leila de Lima, guys, kasi hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa nilang eksena kay CJ Corona. Pero syempre,
ang pagkakamali, hindi na natin dapat sundan pa ng isang pagkakamali. Kung mali na yung ginawa nila dito kay CJ Corona, mali naman sa part na gagantihan siya. Ako guys, hindi ako sympathizer ni Leila de Lima, pero syempre, gusto ko lang maranasan natin yung hinga, yung working na justice system sa bansang Pilipinas. Yun lamang yung gusto ko. Hindi ko gusto si Leila de Lima kasi opposition yan. Ang akin lang naman dito, yung justice system natin, mag-work ng tama so that yung ICC, hindi na natin kakailanganin near in the future. Oh guys, ICC, 'di ba? Anti-critics ako. I mean, kritiko ako ni Digong. Pero dahil tama naman at kahit mabagal ang prosecution ng justice system natin, pero at least gumagana. So maybe, 'di ba, na hindi natin kakailanganin ng ICC. Pero guys, hindi ko naman sinasabi na hindi natin kailangan ng ICC. What I'm pertaining is, gumagana naman ang justice system natin. So, bakit pa kakailanganin natin itong ICC? Pero, well, mga ano din naman yung nagsabi, Supreme Court din naman nagsabi na kailangan natin ng ICC. So, hayaan natin na pumasok sila. Pero guys, 'di ba, kung sa akin lang naman, kahit kritiko ako ni Duterte, well, gumagana naman ang justice system natin kasi tingnan nyo, si De Lima, nakapag-fine. So, I know that everything is fine. So, wala naman atang problema lang matagal. Pero anyway, kung kailangan ng ICC, then why not, 'di ba? Who am I? Para maging pala desisyon sa mga eksena. So ngayon, ang point ko lang dito, bakit ang bobo mo, Senator Bato de la Rosa? Yun lang. Dinidiin mo si Pangulong PBBM, or in fact, kayo tong may ginawang mali. Hinayaan lang ho ni Pangulong PBBM na itong trial court na to, itong Korte Suprema na to, ang magdesisyon sa kaso ni Leila de Lima without biases. Kasi anong sabi ni Leila de Lima? Literal na hindi naman talaga siya makakalaya. Kasi nga, malabo kasi makalaya siya nung panahon ni Rodrigo Duterte dahil ang kanyang prosecution ay project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung pumasok ang Administrasyong Marcos, there's a hope na makakalaya siya. Hope lang naman. Pero hindi naman ho si Pangulong PBBM ang nagpalaya sa kanya. Kundi ang desisyon ho ng korte. Did you really get my point? At tatuktukan kita, animal ka. Anyway guys, nakakagalit. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Malisha niya. Tagbabalik ulit na sa ating panibagong video.